So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan po natin kabola, ito nga pong updated po kabola na Rey ng Batak to TNT trade kabola. Now, kung sakali lang na pag na-post ito is nangyari na po yung trade, kaya na lang po humusga kabola. At mag-adjust, kung hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po ang subscription button. Let's start po with some comments po kabola. From the fans, sabi ni Peter Patrick Garcia, kung ayaw ng SMB coaching staff si Vic Manuel, mas may trade siya sa NP kapalit ni Sab Lucero. Para po na number sport na patagal nang baka hindi sa pag-alis si Spider-Man sa Team Cerveza. Sabi po ni Peter Patrick kabola. And of course, dito nalulungkot talaga kabola. Ano po? Funny to kabola. Now they are suggesting very obvious po na lopsided trade. Vic Manuel for Sab Lucero. Lucero kabola. Top pick lang last year and showed a lot of glimpses po of very high potential. Ito trade mo sa isang nabangko kabola na Vic Manuel. No disrespect to Vic Manuel. Of course, nung kabataan niya kabola, panalo ang trade ng Northport. Pero hindi na siya kabataan ngayon, di ba? So, nakakalungkot lang kabola, of course, na parang super easy na lang for fans to suggest this farm team type of deal kabola. Hindi po ito yung magandang future para sa liga. Sabi ni user NYT, I want to have Coach Tab. I knew that Coach Tab will not be longer the coach of Convergence. But shoutout naman idol, Malyari Mascareñas. Thank you. Malyari Mascareñas, shoutout po. Pa-shoutout din si Ronald. Then, hindi ko na alam yung sinabi po ng isa. Now, may banat dito, si Snow Bahadwa dito po kay Coach Chot Reyes. Some basketball insiders are quite amazed at Coach Chot Reyes and his decision to fly to Turkey for the coming FIBA OQT. The man should realize that he needs to let his son Josh write his own career. Baby Josh, tingin ka lang negative lalo yung mga ng bata pag nadidikit sa kanya. Kaya payo ko lang, sir, stay away from Gilas muna. In a way, tama naman, di ba? And actually, makita lang natin yan di ba? Ditong si Bronny James sa NBA, di ba? Agad siyang pinutakte actually ng kritisismo matapos ngang mapilit kabola na siya po yung madrop sa NBA ng Lakers kung saan doon nga po naglalaro yung tatay niya na si LeBron James kabola. And of course, we all know na ganyan nga po talaga ang reaksyon ng mga tao talaga pag ganito po ka-obvious yung pag stage father-mother po ng mga pagulang sa isang bata kabola. And yun ang mahirap lang dyan kasi mahirap mag-build ng respect. Itong si Coach Josh kapag pinagpapatuloy pa po ito kabola, nito nga pong si Chot Reyes kabola. Now, nanalo po ang Gilas at the recording of this kabola against Turkey. Ang daming masayang Pilipina. And of course, masaya din po tayo kabola sa naging resulta. Pero at the end of the day, it was still an 11-point defeat kabola sa kamay po ng mga taga-Turkey kabola. Pero sabi nga, it was still a gallant stand by the team kabola. Watching Fajardo do his job very well. Of course, that was a fun watch kabola. And now, let's discuss this. Ito nga pong TNT at saka Blackwater, itutuloy na po, ipupush na po yung trade kabola. And mukhang meron na pong principles po na accepted siya. So, ng Batak kabola will be traded to TNT for Kib Montalvo at ito nga pong si Ponferrada. Now, you're telling me kabola na ito pong si ng Batak na kinuha po siya ng Blackwater by giving up first kabola, first round pick kabola. So, yan yung, kumbaga, itong trade na to, pag simplify mo kabola, it is a first round pick of TNT. Na-trade nila, of course, sa Rain or Shine, kabalit po ng isang Kib Montalvo at Jewel Ponferrada. Fair ba sa inyo yun? Of course, hindi, di ba? You can look at the numbers of Kib Montalvo, it's not that good kabola. Ano pong si Jewel Ponferrada, he did well kabola, pero of course, he's also very old now for a big man. 35 years old na to diba? Ibang usapan kung 30 years old siguro na Ponferrada, pero we're talking about 35 years old na Ponferrada na, diba? Kabola. Kaya medyo hirap din akong tanggapin din to kabola ulit. Diba? Pinalitan na yung second round pick for 35 years old po na bench pick kabola. Diba? Mas may value pa yung second round pick doon kabola, diba? So anong klaseng logic yun? Pinapalitan mo yung second round pick tapos ang pinalit nila kabola is mas lesser value, diba? So paano i-expect kayo ng BBA na mabibigyan po ng respeto at legitimacy itong trade committee nila kung maganitong bagay kabola, diba? Nagmatigas na nga sila sa unfair trade na Montalvo and second round pick tapos naging worse kabola, diba? And that's not acceptable kabola, diba? Acceptable ba sa inyo? Fair ba ito? Comment lang po sa baba.